magbigay ulit ng supplemental affidavit. Meron Nako, bang yan na nga ba? nag-pressure sa'yo? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala I'm bang just pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chair. nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po. Kumpiyansa daw ho itong si Congressman Robert H. Barbers na yung mga pinatawag nilang resource person dyan sa House of Representatives, pagka daw ho dinala yung mga yun sa Senado, hindi babaliktad. Ang problema ho natin dito, talagang hindi sila babaliktad. Kasi pagkatapos ng hearing sa Senado, ibabalik ho sila dyan sa House of Representatives. Kung hindi nyo na itatanong, yung mga resource person na ipapatawag sa Senado, nakakulong din ho. Mapahanggang sa ngayon, nakakulong pa rin ho sila dyan sa House of Representatives. Kaya takot na lang nitong mga individual na to na bumaliktad pagdating sa Senado. Pwede naman siguro, no, i-contempt ng Senado at ikulong sila doon sa Senado, di ba? Para ano na lang, di ba? Hindi, sa amin sila makukulong para parehas talaga. Sa inyo dyan parang nagkakaroon ng okos-pokos di ba? Ganun mo nangyayari pagka nakulong na sila dyan sa House of Representatives, napakarami na hong kababalaghang nangyayari kagaya kay Rowena Garma. Nung una siya sumalang dyan sa House of Representatives, talagang nakapustura pa siya, nakabiyes at lahat-lahat. Pagkatapos nung na-contempt siya, nung ibinalik siya, isinalang siya ulit, naku po, humagulgul na siya. Yun ang problema natin doon, ha? Hindi, malamang sa malamang, kumpiyansa din ho tayo na walang babaliktad dyan. Takot na lang nila. Baka kung ano pang gawin nitong mga tambaluslo sa kanilang mga pamilya o kung saan pa man, di ba? Takot nga daw itong si Garma para sa buhay ng kanyang mga kamag-anak, sariling buhay niya at sa kanyang anak. Kaya, ibigay na ho natin kay Garma yun. Sino ba namang hindi matatakot? Mga tambaluslos kasama mo dyan. Ayun na nga mga kababayan, bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ko ho munang pasalamatan itong si Ma'am Ilagan Perla. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Ilagan Perla. Thank you ho sa magpapakulay at yung mga unang nag-comment doon sa ating huling video. Ito ho, kung nanonood ho kayo ngayon. Itong kay Monday Garcia, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Elena Ferrer, maraming salamat ho. Shoutout. Manalo and Pes Pasya, shoutout ho. Tata Tumampil, shoutout ho. At doon kay Sir Joel, Sir Joel, mega love shoutout. Napaka-active ho niyan si Sir Joel. Bago tayo dumako diyan kay Boy, dito kay Robert H. Barbers, pasadahan ho muna natin ng mabilisan. Eto, pasadahan muna natin ng mabilisan itong mga nakita nating mga larawan sa social media. Ang tanong lang muna naman natin dito, para dito kay Elizalde, isa ho ba ito sa mga heavy equipment ng inyong kumpanya? Base ho kasi dito sa post ni Ma'am Crisette Laureto Chu, ito mga kababayan, basahin ho natin para makilala nyo ho itong mama na to na nasa larawan dyan, dito sa ating video. SunWest, owned by Elizalde, representative of ako Bicol, who is one of two people na sabi ni Sara Duterte holds our budget. Silang dalawa ni Martin Romualdez is only one of the biggest flood control contractor under BBM admin. Naku, yari ka dyan, Elizalde ko. SunWest Corporation, one of the biggest flood control contractor under BBM admin. Naku, yari ko si Saldico dito. Gets nyo Saldico holds our budget as congressman and now puts the budget sa sarili niyang company which constructs flood control infra. Naku, yari talaga tong si dito. Naku, nagkakabit-kabit na ho. Yari itong si Saldico dito. And SunWest Project Manager is also Romualdez staff in Tingog. Naku, yari. Ito hong isa sa mga di umanong SunWest Project Manager nitong si Saldico. Staff naman ni Martin Romualdez. Ang nangyari ho dito, nasa parang one big happy family. Itong mga nasa House of Representatives. Walang ethics itong Romualdez ko. Budol partnership, grabe sa pagkawalang hiya. Grabe ho talaga sa pagkawalang hiya. Palakpakan ho natin itong si Mama Crisette. Ibang klase ho talagang mag-research, no? Mantakin nyo yon project, di umano project manager
nitong ng SunWest Corporation o kung ano man yan na construction firm. Ngayon, pagdating sa Tingog Party List, stop naman ho siya ng Tingog. Di palakpakan ho natin. Anak ng tokwa naman, oo. Talagang budulan ho nangyayari dito sa administrasyon na to. Ito na. Dumako na ho tayo dito kay, kay Boy, dito kay Robert Ace Barbers. Di daw siya nababahala. Pakinggan ho natin to. Tiwala ang mga kongresista na hindi babaliktad ang ilang pangunahing Nako. testigo na humarap Nako. sa pagdinig ng 4 House panels. Kabilang dito si Royina Garma, isang retired police colonel na malapit sa Duterte administration na nagbigay ng impormasyon tungkol sa umano'y Davao model ng anti-drug war. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, alam ng mga testigong ito na maaaring makaapekto ang kanilang testimonya sa kanilang legal na pananagutan. Ayun. Yeah. Alam mo nila na pagka sila kinasuhan ng perjury o kung ano pa man, mantangin yung hahabol sa inyo sa kasong perjury, yung mga aso ni Tamba. Talagang di ko kayo tatantanan ng mga walang yan. Kaya kumpiyansa sa itong mga, malamang kasama ho yun sa napag-usapan. Pagka kayo pumiyok dyan sa Senado, may kalalagyan kayo mga. Garma, alam mo, pagka ikaw bumaliktad ka sa Senado pag nakaharap mo itong si Tatay Digong, may kalalagyan ka. Yang anak mo! Di ba, sino ba naman hindi matatakot? Nakita nyo naman kung paano duru-duruin, kung paano sigaw-sigawan ng mga congressman, yung mga resource person, di ba? Kasi mahaba-haba pa ho termino nila. Ano na ba ho tayo ngayon? October, November, December, January, February, March, April, May, June. June, matatapos yung termino nila. Meron pa ho silang 8 months para mag-cook siya. Kaya para doon sa mga resource person, ito, ang advice ko sa inyo to, kung anong sinabi ni Tatay Digong, gawin nyo lang at tama. Yung tama para sa inyo. Formal mode tayo, formal mode. Hanggat maaari, nagpapaka-formal ho tayo dito sa PH Update. Old form ho natin yun. Kumbaga lumang form na ho natin yon, yung medyo makulit. Tigilan na ho natin yun, no? Seryosohin ho natin to. Kasi seryoso itong mga nangyayari na to. Ang iniisip po natin, kung sakali, halimbawa, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap po niya itong si Royina Garma. Ngayon, kinumpronta siya. Kesyo yung Davao model na binibida nitong si Garma dyan sa House of Representatives. Paano? Pagka itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, merong dinalang mga tao dyan sa Senado. Ito hindi malabo kasi mangyari ito kasi yung mga pulis, na taga Davao, na alam nila yung mga kalakaran sa Davao at yung ibang mga kasama ni Garma na tinawagan rin ni Tatay Digong para gawin niya ang let's say project na yan, di ba? O yung pagpapatupad ng batas na yan. Let's say sabihin natin gano'n. Naglatag ngayon itong si Senator Bato de la Rosa, nagpatawag ng mga resource person kasi meron din silang kakayahang magpatawag eh. Paano? Kung yung mga resource person na pinatawag ng Senado, pinapasinungalingan lahat ng sinasabi ni Garma dyan sa Quad Committee. So, anong mangyayari ngayon? Mapupunta tayo doon sa sitwasyon na hindi ho natin malaman kung sino ang papaniwalaan natin. Yung mga testigo ba na nasa Senado? O yung mga testigo dyan sa Tuwad Committee na kung saan nung hindi pa sila tumutuwad, hindi nila binabanatan mga Duterte. Pero noong nakulong sila dyan sa House of Representatives, ayun, nagsituwadan sila. Inalay ho nila ang kanilang mga likuran dito sa mga congressman. Ito, tuloy natin. Mga salbahay talaga kayo. They know very well na ito ay makaka-apekto sa kanila. At sila ay subject sa isang investigasyon because of their criminal liability. So hindi yan basta-basta mag-re-regard. Dapat plansyahin nyo ng maigi yan. Baka pagdating sa Senado, iba na historia natin dyan. Yan ang nga ba sinasabi natin. Alam mo, Congressman Robert Ace Barbers,
Gawin nyo lang ho yung tama. Ika nga ni Tatay Digong. Pero yung mga ginagawa nyo na yan, ito, ganito lang ho kasimple yan eh. Ako, ngayong mga, ito para sa akin lang to. Kasi nakita ko ho yung mga kababayan nating nabaha. Yung mga nasa Bicol region. Nakakaawa ho sila. Para sa akin yung gaganaping hearing sa Senado at yung mga quad committee, hindi lang sa Senado at yung mga ibang mga committee, para sa akin, kung ako tatanungin, pagtuunan ho muna natin ng pansin yung ating mga kababayang mga nasalanta nitong bagyo na to. Tigilan na ho muna natin ito. Kung gusto nila, pero kung ayaw na, wala namang problema. Pero kung ako tatanungin, focus ho muna tayo. Ang dami yung, yaang ano na yan, AGK na yan, ano lang yan, isa ho yan sa mga inimbento ng media para wasakin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon, ilang taon na nakakalipas, hindi nyo pa rin nawawasak ang mama. Ngayon, binabalik nyo na naman. Anong expect nyo na resulta dyan sa ginagawa nyo na yan? Lalo lang ho namin minamahal itong si Tatay Digong. Sa totoo lang, lalo lang ho na-emphasize na itong mama na to, para talaga para sa masa, para sa kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ho yung pinapa-feel nyo sa amin eh. Di naman ho namin dapat ma-feel itong mga ganitong klaseng pakiramdam, ika nga eh. Kaso pinapa-feel nyo sa amin, tingnan nyo, dito sa administrasyon ni Marcos, puro droga, puro kriminalidad, puro kalokohan ang nangyayari sa ating community. Dito sa panahon ni Tatay Digong, talagang wala. Plakda lahat ng diba? Mga durugista at mga kriminal. So, doon pa lang makikita na natin, imbis na makasira sa mga Duterte yung mga pinagagawa nyo na yan, mas nakakabuti pa ho ngayong mga panahon na to. Ayun na nga, puta ho tayo kay tuloy ho natin yung pagtatanong nitong ano pangalan to? Itong si Robert H. Barbers. Kasi kay Robert H. Barbers yung tingnan nun natin kung ano sasabihin niya dito kay Ruy Nagarma. Kung talaga bang, baka naman itong si Ruy Nagarma, pagdating sa Senado, makita niya si Tatay Digong. Bigla akong bumalentong yan si Ruy Nagarma. Ha? Pero kung sakaling babaliktad ho itong si Ruy Nagarma, hindi ho tayo magtataka. Sa totoo lang, hindi ho tayo magtataka. Kasi magkakaalaman na ho doon sa mga oras na yun kung anong sasabihin nitong si Ruy Nagarma pag nakaharap niya na si Tatay Digong at pagka talagang linatagan na ho siya ng mga kumbaga yung mga ebidensya. Kasi marami hong dyan, maraming si Senator Bato de la Rosa at itong si Tatay Digong at yung yung committee na tatalakay dyan sa AJK na yan, meron na ho silang game plan dyan, panigurado. Panoorin na natin, game. May tatanong din ako kay Colonel Garma. Nako. Colonel Garma, ano bang nag-udyok sa'yo na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron bang nag-pressure sa'yo? Loko-loko ka ba, Ace? Loko-loko ka ba, Ace? Doon pa lang sa pangalawang pagharap niya, di ba, sinabi niya, if necessary, if the committee require me, I will pass a supplemental affidavit. I will give supplemental affidavit. At kung ganito ho pagkasabi, di kasi tayo magaling mag-English. My goodness. Di ba? At kung papahintulutan, willing din ako mag-testify in executive session. Meron na tayong meron tayong memorya na hindi basta-basta makakalimot. Pag pumasok diyan, mahirap mong palabasin yan. Ang naalala ko, sabi niya, pagkatapos niyang binasa, humahagul-hagul-gul siya. Kung ire-require ako ng komite na magpasa ng supplemental affidavit at sa mga hindi ko pa nasabi, willing ako magbigay ng supplemental. At kung ire-require ng komite na mag-executive session para makapag-usap, hindi sila mag-executive. Gusto nila, maraming media, maraming makakapanood. Lahat ng kababuyan na sasabihin nila, dapat masabi ng mga walang yan. Okay? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala I'm bang just pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chair. nagtumakot sa'yo? Wala po. Ulitin natin yung tanong, ulitin natin. Sure, Ito, tuloy natin. Game. Ano bang nag-udyok sa'yo na Naku. ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron Naku, bang yan na nga ba? nag-pressure sa'yo?
Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala I'm bang just pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chair. nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po. Hindi. Ito naman si Ace Barbers. Niloloko mo na naman kami. Hindi ganon yun, sir. Noong umiyak yang si Regina Garma, pagkatapos niyang binasa yung kanyang affidavit, sabi niya, kung ire-require ako ng komite na magpasa ng supplemental affidavit o mag-testify sa executive session, ako ho papayag dito. Hindi pa niya natatapos basahin, hindi niyo pa na-scrutinize yung kanyang first affidavit, nagsabi na siya na mag-supplemental affidavit siya kung kulang pa yung mga naririnig niya sa kanya. Anak na to. Ikaw naman, tandaan mo, ikaw, ang pangalan tong si Ace Barbers, hindi ko kami basta-basta nakakalimot dito. Pag pumasok dyan, hindi na ho nakakalabas yan. Natatrap sa loob, ika nga. Nantoko. Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang Chief of Police ng SASA, no? Yes, Mr. Under your watch, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch. Hindi ko na po maalala, pero definitely more than 4 siguro po. And all these deaths ay may investigasyon o may report kayo. Yes, Mr. Kasi Chair. automatic naman yun. Basta Yes. may death o merong insidente, may report naman kaagad Yes, yan. sir. di ba? Napaprocess din po ng SOCO. What about, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue PNP member or a scalawag? Mr. Chair, during my time as station commander, yung pong mga pulis na inaayawan po ng station commander, sa akin po ina-assign. Napapatino naman po. Bakit kaya sila inaayawan sa ibang station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So, in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po yung mga lalaki. Yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang ibig sabihin, nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo ka. Lumalabas na ng kababuyan mo. Yan. Ganyan ho nila babuyin, bastusin ang mga resource person. Ito naman si Garma, natawa-tawa na lang. Tawa-tawa na lang. Okay lang yan. Bastos, babuy. I like it a lot. Babuyin nyo ko. Unlimited kababuyan. Nyo eh. Hindi po ba? Mr. Chair, yun po yung naging, parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga pulis na may problema po. At tumitino naman. Napapaayos naman Kapag po, sinabi Mr. niyong may Chair. problema, ano ho kaya ang problema nila? Sila ba ay extortionist? Sila ba ay nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mong sabihin, Colonel? Hindi naman po. Yun po yung nag-absent lang po. Minsan hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Nabanggit nyo sa inyong unang sinumpaang salaysay na merong reward money. Di Yes, po ba? Mr. Chair. Kayo ba'y nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Naku. Chair. Pwede bang malaman Yun, magkano yung syempre. natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung Para sa anong reward yun? Anong accomplishment yun? pag pong namatay po yung involved sa illegal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other criminals po na habitual or recidivist, meron din po binibigay po kung Basta patay. yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, bawa, tinamaan lang, walang premyo yon, walang cash reward yon. Wala po, Mr. Chair. So yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who Bibitinin ko ho muna kayo na mabilisan. Shoutout muna ho dito sa mga kasama ho natin. Ibang klase ho talaga itong mga kasama natin dito sa PHFT. Shoutout ho dito kay Mama Josephine Tanakaw. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Shoutout din ho dito kay Mama Lenny Villanueva. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Thank you ho dyan sa 50 pesos na yan. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo. Mega love shoutout. Tuloy ho natin. determines, as to your, sa iyong experience, who determines kung sino ang dapat mamatay?
Wala pa, Mr. Chair, kung minsan hindi naman napaplano kasi result siya ng police operation and Naku, nababalita nasisira naman po yung- sa news. So, automatic, tatanungin lang naman, sa area mo ba yan, ma'am? O, sir, sa area mo ba to? Tatanungin yung background nung namatay. Yun lang po ang determination. And then- But as far as... So, ang I'm- ibig sabihin, kahit walang kinalaman ang pulis, basta may namatay sa area nyo, may reward yun. hindi naman po, i-validate, i-confirm naman po ng territorial police. You have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Ganun po, So, it is an kailangan encounter aminin sa nyo police. na kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon, kaya para kayo ay may reward. Ganun po yung sistema, Mr. Okay. Chair. Sa Nako madam. Ayusin mo yan. Ayusin mo yung pagtatahi mo na yan. Very convenient yung mga sagot na yan sa pandinig ng mga congressman na yan. Okay? Pero pag napunta ka sa Senado, tatanungin ka ng mga senador, yung naratibo doon, di ko kagaya ng naratibo dyan. Kasi merong Bato de la Rosa doon at merong Christopher Bongo. Kaya hinay-hinay ho kayo. buong karir mo sa PNP, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Isang beses nga lang, ang kulit mo naman. 3 o 4 na beses lang po yun, Mr. Chair. Tatlo, So, okay. pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po, Mr. Doon Chair. sa mga nag-operate. Yung Yes, baga, Mr. Chair. yung trigger man. Team kasi when they move, like, Trigger. Luko-luko talaga to. Biglang mayroong naging trigger man. Ngayon, susunod na tanong, sino yung mga nabigyan mong mga team ng 20 mil? Kunin ko yung pangalan ng mga to. Comsec, imbitahan sila sa susunod na hearing. ngayon, araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po. And then, ganun po ang ginagawa ko po. So, ang reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe kagaya mo. Di ba? Sinishare ka nyo. Sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Di ba? Chair. At don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Parang Yes, Merong nagko-coach, ba't ganun? Ba't pagka may tanong, merong sumasagot sa likod ng yes? Yung tipong pagka nagkamali ka na sagot, may kalalagyan ka. posible po, Mr. Chair, but minsan po nakikita ko rin na during legitimate operation yung takot nila. Kasi there are really times talaga na actual encounter shootout talaga, sir. Okay. So talagang And, hindi naman natin Hindi ba man yan? Hindi. Anong hindi? Pagka may shootout, dapat yung mga lumalaban na yon. Ano yun? JK yun. Shootout yun eh. sabi na walang encounter, na walang nanglaban. Kasi gaya nga ng lagi nating sinasabi, basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Lalaban yan. Alam nyo naman pala eh. Tanga ba What kayo? is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small-time pusher. Yung sinasabi niya, naglaban. Tanga naman itong si Ace Barber, so sinasabi na nga, nanlaban na nga, yun nga merong inkwento. Ito yung mga small-time users. Kaya nakakalungkot eh. Di ba? Buhay Hindi na, yung mga lungkot drug lord ka. na nagbebenta at nagdadala ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. And to me, just like Ito yung senaryo. Pagpalagay natin, binibintang nyo lahat sa mga pulis. Paano? Kung itong mga drug lord na to, sila na trumabaho doon sa mga underlings nila dahil pagka nagkahulihan, baka bigla silang ituro. Hindi nyo ba kinokonsidera yung senaryo na yon? Matatalino kayo dyan, di ba? Magagaling kayo, di ba? Bakit nyo binibintang lahat sa administrasyon? Hindi ba pwedeng kung ako, drug lord? Hindi ho tayo. Halimbawa, itong si Pedro, drug lord. Ngayon, yung may alam na sa kanya mga underlings, yung mga tauhan niya, na siya talaga ang pinuno. Pag ang init ng panahon na yon, pagka ikaw nahuli, talagang mauubos ang mga ano mo sa daliri mo pagka hindi ka umamin. Ngayon, ako okay lang, walang problema. Mga drugista kayo pinasok nyo yan. Kasama yan sa teritoryo ng trabaho nyo, kaya kung magurgur kayo, fault nyo yun, hindi kasalanan ng pamahalaan yun. At kung ang gugurgur sa inyo, mga kasama nyo, kasalanan nyo rin yun, nakisama kayo sa mga yan
Ha? Ganun lang ko kasimple yun. Ngayon, ako, si Pedro, hindi ako si Pedro. Oh, ang ginawa niya, baka i-chuchu tayo niyan, no? Tumba. Baka kumanta yan, tumba. Yung mga nasa baba, baka kumanta lahat yan, tumba, tumba, tumba. Wala, ubuso silang lahat. Ngayon, yung mga tandem-tandem na gumugurgur dito sa mga tao na to, mga ano daw yun, mga pulis na kasama sa squad ni Tatay Digong. What I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is Oh. that because you were complicit in granting rewards, it now inspired the operatives and other rogue police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin dito sa Hindi yun. Hindi ko nakikita yun. Trabaho ng pulis yun. Pagka merong krimen, talagang yung mga pulis na yan, talagang gumugusto sila na merong mahuli kasi para sa ano nila yon, para sa promotion nila yon. Kahit walang pera, basta may huli yan, talagang kakanain ho ng mga pulis yan. Hindi kailangan magka-reward. Trabaho nga nila yun eh. Ano na namang mga nagpapalutang na naman kayo ng mga imagination sa utak ng mga tao. No? Kabobohan na naman yung War on drugs Ano, na ito. Hindi po natin sinasabing hindi maganda ito. Maraming Maganda yan. achievements ang war on drugs ito. Ang hindi maganda ay marami ring namamatay. Droga yan, Brad. Droga yan. Anak ng toko. Anong gusto mo? Hindi naman basta-basta shoplifting yan o yung kumuha ng pagkain kung saan-saan. Yun, mga gutom lang yun. Yan, droga din yan. My goodness, Ace Barbers. At kung ikaw nagdidil ng droga, normal na paranoid praning yung mga yan, kaya may bakal silang dala-dala. Loko-loko ka ba? Ngayon, kung ikaw wala kang training, basta alam mo lang sumipat ika nga, pero hindi ka marunong. Hindi ka kagaya ng mga pulis. Lalabang ka dito sa mga pulis na to. Talagang paplakda ka sa daan, yung 100% paplakda ka, hindi ka makakaporma sa mga yan. Yan, merong regular training. Ikaw wala kang training, Brad. Basta alam mo lang, pagka tinutok mo yan, kakalabitin mo. Boom, ganun lang. Pero itong mga pulis, praktisado yan. Kasama sa trabaho nila na dapat sharpshooter sila, di ba? Kaya kung maraming bumulakta, anong problema ng mga drogista yun? Lagi tayong babalik doon sa issue. Nasawi sila, maraming nasawi. Ilan libo? 20,000. Maging 100,000, wala tayong pakialam. Anak ng tokwa. Simple lang yan. Huwag kayong pumasok sa droga kasi hindi lang ho sa illegal, masisira ang buhay nyo dyan. Anak ng tokwa. Wala akong problema dyan. Para sa akin, kung kayo meron ho kayong problema, opinion nyo yon. Pero atin dito, nakita ho natin kung gaano kasaklap yung epekto ng illegal na droga na yan. Pag kayo gumamit niyan, pumasok sa utak nyo at hindi nyo na nakontrol, kahit nagbago na kayo, magpapalakad-lakad kayo sa daan, panigurado, tandaan nyo ho yan. Kaya kung pagdating sa droga, medyo passionate ho tayo. Kasi nakakabaliw ho yan. Pagka yung isang matinong utak ng mga bago sila gumamit nun, pero pagkatapos nila, pag na-overdose sila o hindi na sila nakasundot, naku, para ho silang mga zombie. Mga walking dead na lang sila. Hindi na magiging resourceful yung buhay nila o hindi na magiging kapaki-pakinabang. Hindi na magiging pabigat na lang, magiging literal na pabigat sila sa komunidad. Kasi yung purpose ng buhay nila nasira na dahil sa droga. Ngayon, ang pinagtatanggol hinahanap nitong mga congressman na to, yung mga gumurgor dito sa nagdidil ng ipinagbabawal na. Hindi ko maintindihan, Brad. Sir, hindi ko maintindihan yung mga pinagagawa nyo dyan. Pinipili kong sa inyo, yung understanding ba? Pero nauubos yung understanding ko sa inyo. Tanding na lang, wala nang under, tanding na lang ho, ubus na. Ayusin nyo yan, Because we don't want the country to be perceived as the extrajudicial capital of Asia. By all means, kung kailangang ubusin, kung itag tayo,
Wala akong pakialam sa sasabihin ng karatig bansa natin. My goodness. Ito, yung kabubuhan na yan ni Ace Barbers. Itag tayo na AJK Capital of the World. I don't care. Bakit kanyo? Alam nyo mga kababayan, habang merong drogista, merong mga nagpapakalat-kalat na kriminal sa karsada, tandaan nyo ho, walang progreso ang isang bansa. Ngayon, kung gusto nating umunlad ang ating bansa, ubusin natin itong mga pasaway na to. O kung gusto nilang magparehab, walang problema. Pasok sila dyan, pero siguraduhin yung pagka pumasok kayo dyan, paglabas nyo, ayusin nyo ng mga buhay nyo. Naku, hindi po pwedeng gano'n. Sabihin nyo, mental health yung problema dyan, yung tipong may problema sa pamilya. Kahit gaano pa kalaki problema mo, Brad, magpakalunod ka sa alak. Wasakin mo, atay mo sa alak, huwag mo lang sirain ang ulo mo sa bato. Yung atay mo, at least, kung nasira ka, tigok ka na, tapos ka na. Pero pagka nasira, ulo mo, magpapalakad-lakad ka sa daan. 100%, Brad. Yan ang sabihin ko sa'yo. At maya't maya, pumapasok sa utak mo na kailangan mong sumundot. Kailangan mong bumanat. O kailangan mong bumatak. Yun ang problema ho dyan. Ngayon, kung maging EJK Capital of the World tayo, walang problema. Basta safety yung anak ko. Safety yung mga pamangking kong lumakad sa daan. Safety yung mga kapatid ko, yung asawa ko na lumakad sa daan. Wala akong iniisip pagka lumabas sila. Alam ko, walang mga drogista at mga kriminal. O yung hindi nga tayo mababrand bilang ganong bansa, kung hindi nga tayo binabrand bilang EJK Capital of the World, lumabas tayo, takot tayo, ganyan. Tayong umiilag. Naku, merong ano dito. Tayo lalayo, tayo tatakbo, ganon. Anak ng toka. Ang labo ng argumento mo, Barbers. Extrajudicial Killing Capital of Asia. EJK. No problem. Why not? Kung ganun ang ating Ano nakakalungkot? Mas nakakalungkot yung mga ordinaryong Pilipino takot sa karsada tuwing gabi dahil napakaraming adik at kriminal. Loko-loko. Kaya, Colonel Garma, I'm sure, hindi ka magsasawang magbigay ulit ng affidavit dahil wala namang limit yung pagbibigay ng katotohanan sa investigasyong ito. So, Okay. that's it for me. Ayun na nga mga kababayan, yun lang pala ang bibida mo, yung affidavit, supplemental affidavit. Palakpakan natin to si Barbers, anak ng toka, walang yaka, yan lang pala. Inubos mo yung understanding ko, yun lang pala gagawin mo. Maraming salamat po mga kababayan. Dito na natatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat po kayong lahat. No? Huwag ko kayong basta-basta magpabudol. Huwag ko kayong basta-basta maniwala sa mga litanya ng mga nagsasalita na yan sa social media, dyan sa Quadcom, dahil mga walang yaho yung mga individual yan. Maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat. Sa mga nag-like, nag-share, nagpakulay, nag-comment. Sa lahat na. Thank you ho. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.